mahalaga itong detalye na ito kasi yung, kumbaga, nakasuhan nitong violation ng anti-carnapping law at ng grave coercion under the revised penal code bago ma-issue yung warrant of arrest, yung magkakapatid na kasama dun sa faction na yun, yung nag-take over, ay lumabas ng bansa. Lumipad. Yun talaga ang term natin, lumabas, hindi tumakas. Hindi lumabas ng bansa. Pero kasi, noong pero i-context nakalabas na ng natin, bansa, partner, so yung sabihin walang whole departure order pa. oo, kasi nga, partner, ang whole departure order, tandaan natin, ito ay ini-issue, pwede lang i-issue ng korte. Nung panahon na umalis sila, March 7, 2020, wala pang i-issue warrant of arrest. So, March 4, meron ng information, may resolution na na-file na sa korte. Pero syempre, may raffle yan, etc. So, hindi agad, hindi naman imposible, pero hindi pa na-issue ng korte yung warrants of arrest. So, between March 4 and March 7, may delay. Noong March 7, even without arrest warrant, nakalabas ng bansa itong apat na magkakapatid na inaakusahan na ng pagnanakaw ng allegedly mga units at may pananakot, grave coercion o pamimilit. Okay, so yan po yung kwento. So ngayon, dahil na-file na nung pagkalabas nila sa korte, bago sila umalis din, on the same day, March 7, itong pangunahing kinakasuhan, nag-issue siya ng special power of attorney sa kanyang mga abogado. So sabi niya doon sa mga abogado, ito yung special power of attorney, i-represent mo ko in all civil and criminal and everything related dito sa mga kaso ng away-away na intracorporate partner. So civil, criminal, kasama. So yung kanyang counsel nag-file ng motion to suspend yung criminal proceedings. Kasi sinasabi nga nila, mayroong prejudicial question. So medyo technically prejudicial question. Pero ang suma total, parang sinasabi nila, dapat i-resolve muna yung intracorporate, yung parang away nila. O doon malalaman kung meron daw karapatan yung kumuha o walang karapatan yung kumuha. Pero bago nila i-file, bago magtuloy dapat. Criminal. Bago tumuloy. So, dahil doon, kumbaga, nag-issue nga ng suspension yung RTC kasi sa NTCC sa first level. At kumbaga, umakyat po sa certiorari itong mga kabila. Dahil nga nag-generant yun ng RTC, dumiretso ngayon yung mga present na kumbaga majority doon sa Court. Marami pa ang buo ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magkaroon ng paghusga sa kaso. Ang mga senator judges anya ang magpapasya kung dapat managot si Bibi Sara sa mga akusasyong inihain laban sa kanya. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na suportado nito ang pagpapanagot sa sinumang mapatutunayang sangkot sa kategorian anuman ang pag-ibang pinamimilangan o political affiliation. Ayon kay Castro, isa sa isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mga investigasyon laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga dapat managot. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court sa July 6 ang pre-trial laban kay Vice President Duterte. Samantala, attorney, katatapos lamang humarap ni Pangulong Marcos sa departure statement dito sa Villamor Air Base para sa kanyang 4 na araw ng state visit sa Japan. Naman sandali, ngayong hapon ay lilipad na ang eroplano sa kayang Pangulo, pati na si First Lady Liza Marcos at ilang pang miyembro ng gabinete papunta sa Japan. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito, Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, pagresolba sa learning crisis, pagtutunan ng Second Congressional Education Commission. Okay, narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, tara po. Pinuno ni Senator Loren de Garza ang Second Congressional Education Commission o EDCOM-2 na kanya na rin pamumunuan bilang faculty chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Sa unang EDCOM meeting, sinabi ni Garza na kailangan nilang pagtuunan ng learning crisis o pagkatuto ng mga kabataang mag-aaral na may tuturing ng national emergency. Tinukoy niya ang report sa maraming nasa grade 3 ang hindi marunong pumasa at sa bawat antal sa basic education.
may isa sa bawat 4 na estudyante na hirap sa pagbabasa. 80% naman umano ang nasa grade 7 hanggang 10 o key stage 3 ang struggling readers, tapos 87% umano ang nasa grade 11 ang hindi independent readers. Para ito ma-resolve ay rekomenda ni Ligarza pagpapalakas sa mga programa sa reading o pagbabasa sa mababang baitaan, pagpapahusay din sa pagkasari ng mga guro, pagtiyak ng kalidad na learning materials at pagpasok ng kultura at kasaysayan sa fundamental education at ipinapapaigting ang kultura ng pagbabasa ng aktwal na libro para mas matuto mga mag-aaral at ang natututunan din ang mga manunulat, publisher at mga creator. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. For so many years, tumila pa ako sa financial years. Ang tapos, nakakakuha ko ng passport, walang problema. Yung birth certificate ko, yung pong ID ko, driver's license, at saka po yung passport ko, naka Maria Cristina Williams po sa may S. Tapos yung pong birth certificate ko, sinabi ni GFA, sa taas, Williams. Eh po siya naka, wala siyang S. So yun yung sinabi nila sa akin na kailangan kong galing sa City Hall, saan ako pinanganak, pero sa Pampanga po, tinala ko muna po sa City Hall ng Pampanga. Tapos tinala po nila sa civil registrar ng Cavite. Okay. Ang inaano ko po, yung sinalapan nila ako na dapat yung dalaga ako, may naka-William, na may S, bakit po daw sa birth certificate ko ang nangyari, doon po sa may taas banda, naka Maria Cristina William po, wala siyang S. Ayan, sa nadrap na natin sila. Pangalan ng mother So, ko, BGC Maria to Cristina Mandaluyong yan. Williams, Ano? may S po siya. Maraming salamat po. God bless. Paano?